Kamusta mga kaibigan? Gumagawa kami ng mga summary ng iba't ibang pelikula at ikinukuwento ito sa mas maikling bersyon. Maaari kayong ma-spoiled sa plot kaya watch at your own risk. Simulan na natin. Pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa 1995 coming-of-age teen comedy movie na Clueless. Isang araw, may isang babae, mayaman, maganda, at sikat na estudyante sa high school na nagngangalang Cher Horowitz. Siya ay naninirahan sa Beverly Hills kasama ang kaniyang nabiyudong ama na si Mel Horowitz, na isang mahigpit ngunit matagumpay at mapagmahal na abogado. Bagamat may mabuting puso, si Cher ay inosente at nahuhumaling sa isang materialistikong pamumuhay. Ang pangunahing atensyon ni Cher ay ang kanyang social life. Madalas niyang kasama ang kanyang talik na kaibigan, si Dion Davenport, na nakikipag-date sa isang lalaking estudyante sa high school na si Murray. Ang dalawang dalaga ay nasisiyahan sa mga karaniwang aktibidad ng kabataan tulad ng pakikipag-date, pamimili, at pagdalaw sa mga party. At hinaharap nila ang kanilang marangyang buhay na may kumpiyansa at kaunting kawalan ng karanasan. Si Josh, ang anak na lalaki sa isa sa mga dating asawa ni Mel, ay madalas bumibisita sa tahanan ng mga Horowitz. Si Josh, isang mag-aaral sa kolehiyo na may pagmamalasakit sa mga issue sa lipunan, likas na environmentalist, madalas na nagtatanong sa mababaw na pananaw ni Cher sa buhay. Sa pamamagitan ng kanilang mga usapan at ng kanyang praktikal na pananaw, sinisimula ni Josh na magpalalim ng pag-iisip ni Cher tungkol sa kanyang sarili. Unti-unti siyang pinapatungo sa mas malalim na kaalaman sa sarili. Kalaunan, si Ty Frazier, isang babaeng mahiyain na mula sa hindi gaanong mayaman na pamilya, ay lumipat sa paaralan nila Cher. Nakikipagkaibigan sina Cher at Dion kay Ty, at nagpasya silang tulungan si Ty sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng makeover upang maisama siya sa kanilang popular na social group. Pinangunahan ni Cher si Ty sa mga sesyon ng ehersisyo pagkatapos ng klase. Itinuro sa kanya kung paano mag-alaga ng bagong kasuotan at nagpapalawak ng kanyang bokabularyo gamit ang mga sikat at sosyal na mga salita. Hindi sang-ayon si Josh sa ginagawa ni Cher kay Ty. Sinasabing pinipilit niya na gawing mababaw ang isang inosenteng babae. Ngunit pinanatili ni Cher na ginagawa niya ito para sa kabutihan ni Ty. Gayunpaman, si Ty ay nagkaroon ng nararamdaman sa isang lalaki at masiyahing skateboarder na si Travis Birkenstock. Si Cher, na may pangamba para sa reputasyon ni Ty, sinubukan na ireto ito sa isang gwapo, mayaman, sikat, at bagong hiwalay na si Elton. Ang pagbabagong anyo ni Ty ay matagumpay at agad siyang naging sentro ng atensyon sa mga popular na lalaki sa paaralan. Kaya sa pamamagitan ng isang serye ng mga nakaayos na pakikipag-ugnayan, nakuha ni Cher na mapansin nina Ty at Elton ang isa't isa. Si Ty ay sobrang masaya at bagamat medyo nagugulat, mas direktang atensyon ang ibinibigay ni Elton kay Cher. Upang ipakita ang bago ng anyo ni Ty sa mata ng mga sosyal sa kanilang paaralan, dinala siya nina Cher at Dion sa isang party. Muling sinubukan nilang ituro siya kay Elton at inakala nilang magkakaroon sila ng koneksyon. Nang siya ay madisgrasya at si Elton ay tumulong sa kanya. Gayunpaman, pagkatapos, si Cher ay napilitang sumakay pa uwi kasama ni Elton, na biglang nagpaparamdam sa kanya, na nagpapatunay na wala talaga siyang interes kay Ty. Labis na nagulat si Cher at nabigla, at iniwan siya ni Elton sa isang parking lot malayo sa kanyang bahay. Agad siyang ninakawan at napilitang tumawag kay Josh mula sa isang payphone para humingi ng tulong.
Habang papauwi, inimungkahi ni Cher na bumili sila ng pagkain para kay Mel at sa kanyang mga kasamahan na nagtatrabaho sa isang mahirap na kaso sa bahay. Natuwa si Josh sa mabait na suhestyon at simula nito, nagbago na ang kanyang pananaw kay Cher. Isa pang bagong estudyante, ang sopistikado at gwapong si Christian, ay dumating sa debate class ni Mr. Hall. Agad na nabighani at nagka-interes si Cher sa kanya at isinaalang-alang na baliin ang kanyang sariling patakaran na huwag makipag-date. Gayunpaman, mabilis silang naging magkaibigan ni Cher. Nagplano na dumalo sa isang party kasama si Tai. Sinundo ni Christian si Cher mula sa kanyang bahay at parehong hindi nagustuhan ni Mel at Josh ang lalaki. Si Josh ay nagpaalam kay Mel na sundan niya sila sa party para protektahan si Cher. Habang nagbabonding sina Cher at Christian sa dance floor, si Tai ay awkward na nakatayo mag-isa. Pinapanood si Elton na sumasayaw kasama ang kanyang bagong girlfriend, ang kaaway o karibal ni Cher na si Amber. Dumating si Josh at nakipagsayaw kay Tai upang matulungan siyang maging mas komportable at kasama na ikinatuwa ni Cher. Hindi nagtagal, nagdesisyon si Cher na ituloy ang kanyang plano kay Christian at inanyayahan siya sa kanilang bahay isang gabi nang wala ang kanyang ama. Sa kanyang pagkadismaya, binaliwala ni Christian ang kanyang mga romantikong galaw at mas pinili pang manood ng mga pelikula ni Tony Curtis. Kinabukasan, habang nagmamaneho kasama sina Dion at ang kasintahan nitong si Murray, ipinahayag ni Cher ang kanyang pagkadismaya sa kawalan ng interes ni Christian sa kanya. Natatawang sinabi ni Murray na bakla si Christian. Nahihiya sa kanyang maling akala kay Christian. Tinigil ni Cher ang kanyang paghahabol. Nagkaroon din sila ng malapit na pagkakaibigan at tinulungan ni Christian si Cher na palawakin ang kanyang karanasan sa kultura. Isang araw, habang nasa mall kasama sina Cher at Christian, naranasan ni Tai ang isang traumatikong insidente nang muntikan na siyang ihulog ng ilang lalaking kakilala sa itaas na palapag bilang biro. Galit na pinagalitan ni Christian ang mga may sala at pinakalma si Tai na bagaman natakot ay hindi nasaktan. Sa mga sumunod na araw, kumalat ang balita tungkol sa dramatikong pangyayaring ito sa buong paaralan na nagdulot ng mabilis na pagtaas ng kasikatan ni Tai. Hindi mapakali si Cher habang pinapanood si Tai na nanghuhumaling sa atensyon at nagiging masungit tulad ng akusasyon ni Josh kay Cher. Lalo pang nabahala si Cher ng malamig na tanggihan ni Tai si Travis na mabait ang ugali at mas pinili ang mas sikat na grupo. Isang mahalagang yugto sa kwento ni Cher ay nang biglang maging mas sikat si Tai kaysa sa kanya. Dahil mas nagkakaroon ng kumpiyansa si Tai matapos ang kanyang pagbabagong anyo. Nagkagusto siya kay Josh na nagdulot ng hindi inaasahang mga damdamin ng selos at pagsasariling saliksik kay Cher. Nabigla si Cher sa kaba na nararamdaman niya dahil sa balitang ito at sinabi kay Tai na hindi niya iniisip na bagay si Josh para sa kanya. Sumama ang loob ni Tai at ininsulto si Cher bago umalis. Pagkatapos, nagpunta si Cher sa isang lugar para makapag-isip at natuklasan niyang mahal niya si Josh. Ito ang nagtulak kay Cher na suriin at kilalanin muli ang kanyang sarili at ang kawalang kahalagahan ng kanyang ugali. Naranasan ni Cher ang isang sunod-sunod na pangyayari na nagtapos sa isang sandali ng pagkaunawa at pagkakilala sa sarili. Napagtanto niya ang tunay na nararamdaman para kay Josh at natanto ang kababawan ng kanyang mga naunang ginawa. Mas lalo pang tumibay ang kanyang pag-unawa sa mga bagay-bagay at inamin ang kanyang mga kakulangan at kasalanan at kinilala ang kahalagahan ng tunay na personal na pag-unlad. Hindi nagtagal, natapos ang kanilang away.
Lumapit si Ty kay Cher at humingi ng paumanhin. At naging magkaibigan silang muli. Matapos mapanood ni Travis na nagtagumpay sa isang kompetisyon sa skateboarding at matapos malaman na iniwan na niya ang kanyang gawi sa droga, napagtanto ni Cher na karapat-dapat nga si Travis sa pagmamahal ni Ty. At natutuwa siya nang magkasundo sila ulit. Sa pagtatapos ng pelikula, sinimula ni Cher ang pagpapabuti sa sarili. Siya ay nagsisimulang lumahok sa mga makabuluhang gawain tulad ng pagtulong sa mga relief efforts at donation drive na pinangunahan ni Miss Geist para sa mga biktima ng trahedya sa Pismo Beach at pagpapabuti ng kanyang sariling karakter. Kinilala ni Josh ang kanyang pagsisikap na biglang nagdulot ng kasiyahan kay Cher. Ang relasyon ni Cher kay Josh ay umunlad sa isang romantikong ugnayan na nakabatay sa mutual na respeto at pag-unawa. Nagtapos ang pelikula sa isang nakakaantig na eksena sa kasal ni na Mr. Hall at Miss Geist, kung saan sina Cher, Josh, Dion at ang kanilang mga kaibigan ay nagdiriwang ng kanilang paglago at pagkakaibigan. Ang pagbabago ni Cher mula sa isang mababaw na teenager patungo sa isang mas may kamalayan at mahabaging individual ay natapos na. Na binibigyang diin ang mga tema ng pelikulang tungkol sa personal na paglago, ang halaga ng tunay na relasyon at ang kahalagahan ng pagtingin sa kabila ng panlabas na anyo. Kung gusto nyong makinig pa sa mga movie summary kagaya nito, subscribe na kayo sa Cinefellas at i-click ang notification bell. See you sa next video!